Hi guys, Mami Archer and Ellie Archer here. So pag uwi namin ni Ellie, kami ay dumiretso muna doon sa Imus Palengke at bumili ulit ng 50 pieces na lagayan ng sabon para at least pantay-pantay na po. So ito pag uwi namin, nagpahinga, kumain, tapos naligo, no? Dahil nga sobrang init kanina at napakarami pong ibabalot na sabon dahil ipipick up na po ito. Hindi ko nga alam kung anong oras pipick upin, kaya kailangan naka-prepare na dahil mission na po para sa jail ministry by April 4, no? April 4 daw po yung nandun sa listahan ko kasi sa schedule na binigay nila sa akin. At ganito yung una kong ginawa doon sa pampackaging. Ngayon, naalala ko, hindi nga pala pwede dun sa BJMP yan kasi meron po akong pasyente na mataas din yung posisyon at sabi niya, hindi po pwede yung mga parang mga may wire-wire or di ba meron tayong tinatawag na twist and tie na wire pag sa mga christening or even the stapler kasi stapler po yung ginamit ko dyan. Tapos, sabi ko, naku, bawal pala. So, kinalas ko, ang dami ko nang nagawa niyan. Parang naka 15 pieces na yata ako. So, kailangan kong ikalas. Ngayon, tinry ko pa din siya ng scotch tape. Kaya lang ang naisip ko, naku, mahihirapan yung mga missionary kasi nga po, bulky siya. So, gumawa na lang ako, nag-isip na lang ako kung ano yung pwede kong gawing strategy para maayos naman at hindi madadamage yung soap kapag ka nandun na sa box kasi syempre nasa sasakyan yan o kung medyo yung daanan tatalbog-talbog, no? So sige, isip. In other words, nakaisip ako ng pamamaraan na magiging flat lang siya. Kaya medyo nasayang yung ilang piraso nung plastic. Pero okay lang kasi maganda din naman yung kinalabasan. Kasi nga, hindi pa rin nga pala ako nakakabili ng tape dispenser ba yun? So, ang kailangan kong gawin ay gupit-gupitin muna yung mga tape para kapag nakapasok na sa plastic is maitatape ko na lang po ng dire-diretso. So, sige, ganun talaga dahil ngayon lang naman po ako gumamit ng ganyang klase ng plastic pagdating sa sabon kasi iba talaga yung ginagamit kong pampackaging. Mas madali yun at saka meron siyang self-adhesive yata ang tawag para dun sa mga flowers, no? So, kami naman ni ate, kaya ganyan yung lagayan is because nung nagkausap kami over the messenger, nagtanong siya ano ba yung pwede nating magamit para madami. So from that day, nag-isip na ako kung ano ba nga, ano ba yung pwede para at least kahit na hindi ganun kalaki pero same ang amount na nabibili natin sa labas is mabibigyan yung bawat tao. So, isip na ako noon and then nung nakaisip na nga ako, pinakita ko sa kanya, ate ganito, ganyan. Actually, tinry ko pa nga. Ang una ko talagang nabili yung cone because yun lang yung alam ko na matibay-tibay na pwedeng maging reusable. So, ito yan maliit na story lang to pagdating dito sa ating gel ministry soap. Ito yung history niya para at least meron tayong babalikan 1 year, 2 years, 3 years, 10 years from now, 'di ba? No? Yun. Sige, tinry ko siya nung gumawa rin ako ng isang klase ng sabon. So, okay naman. Ay, okay to, kakong ganun. So, pwedeng i-reuse, huhugasan lang, lilinisan lang ng maigi. Yun lang. Kaibahan niya sa silicone is kailangan 48 hours. Sa silicone kasi 24 hours lang. Pero dito, 48 hours. Ang tagal niyang tumigas. Ngayon, cut muna natin yon. Kaya ganyan ang itsura niyan dahil ang galing ko sa mate, 'di ba? Nagkulang ako nung pagkuha ng kakawate doon sa farm kasi ang nasa isip ko is 100 pieces lang. Because permission, ganyan. Nawala sa isip ko na 400 pala. Kasi 200 na first mission ng April 4, 70 pieces ng April 7, and 70 pieces for April 9. So, ligwak na ako nun. Halos 50% yung kulang ko. Ngayon, nag-try pa din naman ako gumawa ng merong malunggay. Pero nag-fail siya.
kasi naging parang jelly type. So yun nga yung nakaraang vlog ko na pumangit yung appearance. So yun yung mga tips ko sa inyo, 'di ba? So ito naman ay coffee sulfur. Ngayon, pagdating sa jail ministry, dahil nga po sila yung madalas na may mga kati-kati or skin diseases dun sa balat at nagkakahawaan, kaya po sulfur talaga yung aking suggested. So, dun naman po sa mga missionary, lagi naman pong sinasabi nila sa akin na, Lynn, kung ano yung kaya, kung ano yung maganda, yun naman yung mahalaga naman talaga para kay Lord, which is totoo naman po. And lahat naman po talaga is provided ni Lord sa atin. Wala tayong prayer na hindi tinupad ni Lord. Bagamat nagtatagal, is tinutupad pa rin po ng Panginoon sa kanyang tamang oras at panahon, no? So yan, madali na yan. Ang ginawa kong strategy is nilagay ko muna lahat sa sa plastic, and then nagkat ng mga scotch tape para dire-diretso na lang. So yun yung story ng ating sabon pagdating sa jail. At the same time, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng kakayanan na gumawa ng ganyan. Kasi kung bibilin po natin yan, mauubusan din naman po talaga ng medyo mahal po. No? So ako, ang prayer namin ni ate is makapag-provide pa po ng mas madami. So, pero may good news kasi nakabila ako ng 20 liters na panggawa. So sa 20 liters na yon, makakagawa na ako ng almost 500 na sabon, or we can make it at least 700 kung talagang aabutin 1,000. Kasi depende po yan sa aking formulation kung ilan yung magagawa. So eto na, ayan, nakagawa na tayo ng 223 pieces. Hindi po pala 225 kasi kasama pala doon sa 225 yung dalawang sample, which is dapat bawas yun. That's why 223 lang yung actual na bilang. Ngayon, na nakakatuwa, kanina nga na masyente kami is binigyan pa tayo ng patient ng 500 pesos. Ayoko nga po talagang tanggapin kasi nakakahiya. Kasi nga, 'di ba, sabi ko nga kay Lord, okay lang kahit wala po, para at least okay lang yung relationship, at the same time is yung pangalan mo. Ngayon, ininsist naman ni ma'am, binigay niya kay Ellie. Ngayon, sabi ko kay Ellie, anak, ibigay na lang natin sa mission kasi mas kailangan nga po ng mission. So, syempre po, alam naman po natin ngayon ang gasolina, at the same time, kakain din po yung mga missionary. So, yung binigay ni ma'am sa amin kanina, yun po yung mapupunta sa mission para sa poor. So, 'di ba, nakakatuwa kasi mas pinili ni patient na maging channel of blessing. So parang buong family na din nila yung kasama sa mission. At ito na po yung 113 pieces na sabon na naibalot. And then after that, nag-pause muna ako kasi nga kailangan ko magluto. So yung mga bulaklak dapat nga sa Brigada Eskwela, pero ibibigay ko na lang din po sa jail ministry para at least mas okay na po na sobra, wag lang kulang. Tapos yan po yung another 110 pieces. So nakalimutan ko na meron pa nga pala akong nagamit na 10 pieces na cone. Pero okay lang kasi nakuha ko naman na yung strategy kung paano siya ipapak ng mas madali at mas mabilis. Kasi pagkatapos namin kumain, pinauna ko muna yung aking tatay at saka si Ellie para naasikaso ko sila bago ako kumain. And then after that, nagsimula na ulit ako during the time na nagpapahinga kasi nga po ipipick up na. Kasi ano na ngayon, 2 na. So 3 bukas and then 4 mission na nila. Syempre 3 kailangan, 2 or 3 dapat ma-pick up na siya. So yun, nakakatuwa kasi meron tayong mga patient po talaga na nagsusupport. No? Hindi man palagi-lagi. Pero gusto ko din itaas yung pangalan ng Panginoon sa buhay nila at sa Emmanuel Aesthetic kasi itong mga patient na to, isang chat lang. Ma'am, Doc, ate, ganyan. Meron pong ganito sa school. No? Kasi hindi naman po lahat is tungkol sa event ng school. Meron po kasing mga kaibigan akong teacher din na nagpapa-sponsor sila. So ito para malinaw lang, hindi lahat ng perang na ibibigay is galing sa Emmanuel Aesthetic. Meron pong mga ginamit si Lord para ma-provide para doon sa mga bata.
For example, doon sa nakaraang RAAM, no, yung parang Regional Athletic Association meet yata yon. So may mga bata na nilalaban ng eskwelahan pero kulang po sa pondo. Meron akong mga tao na nilapitan at the same time nagbigay po talaga sila, yung iba pa nga po nasa iba't ibang bansa din. So salamat po sa inyo at yun naman po ay napunta dun sa mga estudyante, no. At sinisend ko sa kanila yung mga picture na sinisend din sa akin ng mga teacher. So nagbibigay ako ng report doon sa mga tumutulong talaga sa mga mission, no, para at least nakikita nila na lumapit ako sa kanila, nanghingi ako in behalf of mga student or ng isang objective, no, yung activity. Ito yung binibigay na ito yung report, no, kasi mas maganda po yung ganun, meron tayong transparency. Pero hindi talaga kasi ako ma-post sa Facebook kasi nga tama na si Lord at tayo na lang yung may alam, 'di ba? Mas okay yun kasi nga sabi nga mas maganda yung humble ka lang. So ayun, maraming salamat po sa mga patient. At the same time, sa mga feeding program naman, yun naman po ay nakukuha ko doon sa kinikita ko. Kahit papano nagtatabi ako ng pa 20-20, 100, 200, ganyan. So, syempre magpapasalamat din ako doon sa mga kasama kong magulang sa school because yung feeding program hindi naman yan mabubuo or maikakandak kung wala din kayo. So, yan na po na nakita nyo yung ating madaming sabon. Tapos, si Ellie tumulong na niya. Siya na yung nag-cut ng mga tape. Nilagay niya sa finger niya. Tapos, inaabot-abot ko na lang. So, talaga pong si Ellie din sa lahat ng mission. Alam niya nila ninang niya na yan po ang aking assistant. Kaya, may mga PF din po yan pagdating sa baon niya, no? So, marunong din naman sa mag-handle ng pera itong isang to. Kuripot nga siya. Pero nagbibigay naman siya. Yun nga lang, hindi palagi-lagi. So, yun po ang story ng ating ministeryo. So, without God, we are nothing. So, salamat talaga sa lahat po ng tumutulong, sumusuporta. Lalong-lalo na po, yan yung bibigay ko sa Brigada Eskwela because ang laki po ng kaltas talaga dun sa budget ng DepEd, no. So sinabi ko yun dun sa mga kaibigan ko, i-prepare nyo yung mga sarili nyo kung sa mga susunod na taon talagang kailangan natin mas lalong tumulong sa mga teachers na passionate at dedicated, sa mga good and great teachers natin. Kasi hindi naman po yan mga yan mainda, yung madaing. Pero at least, no, maganda pa rin na magkusa tayo. Kasi kaya ako ganito kasi yung mga teacher, yung mga kuya ko, tapos yung hipag ko, teacher din, yung ate ko, 'di ba? So, andun ako sa part na nakikita ko yung hirap. Nakikita ko yung pangangailangan. At the same time, naging client ko nga po yung DepEd. Kaya talagang hindi naman din kasi ganun kalalaki yung sweldo ng ating mga mabubuting teacher, no? So, kapag ang teacher ay talagang passionate and dedicated, talagang binubuhos ko din po dun yung suporta ko. Hindi naman lahat pera ko Yes, meron akong mga nakukuha dun sa income ko, pero kahit papano naman po, binibigyan tayo ng Panginoon ng mga kaibigan, ng mga katuwang, para kahit papano sa maliit na pamamaraan maibsan yung bigat na bit-bit pa nung ating mga teacher. Bukod yun, syempre na idadali natin yung ating mga estudyante, ating mga anak na merong disiplina. At higit sa lahat, wala akong maipagmamalaki kundi yung pag-ibig, katapatan ng Panginoon na binild niya ako sa kanyang salita. At itong mga tao na to nakasama ko sa mission na naging mentor ko, yan si Ate Marcel, si Doktora, si Doc Wal, mga kaibigan namin na mga nasa medical field, sa mission, doon ako na-build. That's why hindi mabigat sa akin yung mission. At yun lang yung dinideserve ko. Panginoon,
Kung ano yung meron ako, kung ano yung binigay mo sa akin, gamitin mo para sa ikaluluwalhati mo. At ayan na po ang ating 223 pieces na sabon. Si Ellie po ang nagbibideo niyan. Lahat na ipak na. At aantayin na lang po natin na ma-pick up. At plus yung 500 na binigay ng patient is ibibigay din po natin sa kanila para pang additional po doon sa kanilang pangangailangan. God bless po sa inyong lahat!